Good day everyone, this is your Milyonaryo channel para magbigay ng latest chika sa Pinoy showbiz. Paalam 2025. Bugbugan, demandahan, puksaan, murahan at kamatayan. Hindi lang sa mundo ng showbiz umeksena ang mga celebrities ngayong taon. Hanggang sa mundo ng politika ay naramdaman ang matindi nilang presensya dahil sa malawakang korupsyon sa gobyerno. Napakaraming issue sa showbiz ang pinagpiestahan ng mga Pinoy sa 2025. Kabilang na riyan ang mga nakakalukang revelasyon ni Anjo Ilana laban sa mga dati niyang kasamahan sa Eat Bulaga, ang pagdedemanda ni Kim Chiu sa sarili niyang kapatid, at ang pasabog ni Inday Barreto sa dating asawa ni Claudine Barreto na si Raymart Santiago. Pumba ni Anjo Ilana. Pasabog after pasabog after pasabog ang drama ng veteran actor na si Anjo Ilana na sunod-sunod ang pambebenga sa mga dati niyang kasamahan sa Eat Bulaga. Syoktang mga dabarkads nang akusahan niya si Senator Tito Soto na may kabit daw pero bigla rin siyang kumambiyo at sinabing pin-playtime lang daw niya ang senador. Hindi rin siya pinatulan ni Tito Sen. Kasunod nito tinawag naman niya si Jose Manalo na sindikato raw sa Eat Bulaga na matagal na niyang gustong saktan dahil sa kayabangan nito. Sasabihin ko na sa inyo, isa sa pinakamasamang ugali dyan sa Eat Bulaga si Jose Manalo. Kapag wala po si bossing dyan, napakayabang ng taong yan. Ilang beses ko nang gustong sapakin yan. Syempre nagtatrabaho tayo, dapat cool. Ani Anjo. Inagaw din daw ni Jose si Marjane Maranan kay Anjo, kaya galit na galit siya rito. Okay kami niyan. Wala kaming problema masyado niyan. Ang ano ko lang, ahas talaga itong si Jose Manalo. Pambubuking naman niya kay Alan Kay. Lahat daw ng basketball na amateur, binubuking niya. Sabi ko, paano mo nabubuking yan? Binibigyan lang daw niya ng rubber shoes, tapos inuuwi na. Ayan. James Yap galing kay Alan Kay yan. Nabuking ka na daw ni Alan Kay sa kanya mo tanungin. Siya yung nagkukwento eh. Hindi ko alam baka nagyayabang lang yon pero kapag mga ganon, dapat hindi na yon kinukwento. Dapat hindi na pinagyayabang. Kapatid versus kapatid. Kim Chiu kinasuhan sila Kam Chiu ng pagnanakaw. Ikinagulat ng madlang people ang pagsasampa ng kasong qualified theft ng kapamilya TV host actress na si Kim Chiu laban sa sisterakang sila Kambini Chiu dahil sa nawawalang malaking halaga sa kanilang business. Kasama ang kanyang mga abogadong sina Zailin Dolor and Archer Nargregana, naghain ng formal complaint si Kim laban sa kapatid sa Office of the Assistant City Prosecutor sa Quezon City. Nadiskubre ni Kim ang financial discrepancies sa negosyo nilang magkapatid at dahil daw sa pressure mula sa kanilang mga kasosyo, napilitan na ang aktres na magsampa ng demanda. After careful consideration and months of internal review, I have made the difficult decision to file a legal case for qualified theft against my sister, La Kambini Chiu, in relation to serious financial discrepancies discovered within my business operations. This decision did not come easily. It is one of the most painful steps I have ever taken in my life. As many know, I built my business ventures with hard work, passion, and trust in the people I love. Unfortunately, substantial amounts connected to my business assets were found missing. These discoveries forced me to take formal action to protect not just my company, but also the livelihoods of the people who work with me and the integrity of everything I have built. Inday Barreto binarag si Raymart Santiago, ipinagtanggol si Claudine Barreto. Ikinawindang ng lahat ang nakakalokang revelasyon ng nanay ni Claudine Barreto na si Inday Barreto laban kay Raymart Santiago sa panayam ni OG Diaz para sa YouTube channel nito noong Oktubre. Inakusahan ni Mommy Inday si Raymart ng matitindi tulad ng pananakit umano kay Claudine, ang pagkuha sa pera at ilang ari-arian nito at sinisi pa niya kung bakit nagkaroon ng mental health problems ang anak. Kinuha mo na lahat ng properties na pinaghirapan niya para sa mga anak niya? Mga anak niyo which is supposed to be your job. Wala kang property at all. You married my daughter because she was Claudine Barreto. You dropped her when she stopped being a Claudine Barreto because what you did to her because you stopped when she is being one. Akala mo wala kang utang. You'll find out. Hindi kita sisingilin. Raymart never ka namin tinaboy ni Daddy. Miguel Alvir Barreto. We treated you like our own son-in-law. But you treated my daughter a beast like an animal, na sa totoo lang ikaw ang tunay na animal. Nag-ugat ang panayam na ito ni Inday Barreto kay Ogie para ibahagi ang kanyang nalalaman sa pinagdaraanan ng bunsong anak sa asawang si Raymart
na dahilan kung bakit dumaranas ngayon ang aktres ng anxiety at depression. Nagmamakaawa na raw si Claudine sa tatay ni Santino at lumuhod pa ito pero hindi siya pinapansin ni Raymart. When I saw that, napamura. I stand up. Inday Barreto gonna stand up and fight. That is what brought me here now. Walang taong pwedeng magpapaluhod sa mga anak ko. Ang lahat ng reklamong ito kasama ang mga video ay nasa korte na raw, kaya ito yung ikinaso ng aktres na VAWC o RA 9262 Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 sa tatay ng mga anak niya. Mariin naman dininay ni Raymart ang mga akusasyon ni Inday Barreto. Hindi ko lubos maisip kung paano nila nasisikmurang humarap sa publiko at ipahiya ang kanilang sariling pamilya at harap-harapang manira ng ibang tao. DJ vlogger Jelly O binugbog ng fiancé na si Jam Ignacio. Basag na basag ang mukha ng vlogger na si Jelly O matapos bugbugin ng fiancé niya noon na si Jam Ignacio, dating jowa ni Carla Estrada, noong February. Ipinost mismo ni Jelly sa kanyang Facebook account ang mga litrato kung saan makikita ang duguan at bugbog sarado niyang mukha. Post naman ng kapatid ni Jelly. Happy Valentine's? Taena mo Jam Ignacio, mapapatay mo ko wala akong ginawang masama. Para ganituhin mo ko. Halos mamatay ako sa ginawa mo. Papakulong kita. Bigla na lang pinagsasapak binugbog habang pawi ate ko, walang kalaban-laban sa loob ng nakalok na sasakyan, wala kang awa, demonyo. Humingi naman ng tawad si Jam sa nagawang kasalanan. Sa mga kapatid, sa mga kaibigan, heto ako, haharap sa inyo, humaharap na humihingi ng taos-pusong sorry, sobrang sorry lalo na sa family ni Jelly. Ma, sorry ma. Alam niya na mahal ko si Jelly. Update. Mukhang nagkabalikan na ang magjowa matapos mag-post uli si Jam ng solo photo ni Jelly na may caption na Shoutout sa tao hindi ako iniwan. Alam mo yan kung gaano kita kamahal. Mahal na mahal kita. Nora Aunor, Pumanaw. Buong entertainment industry, pati na ang buong Pilipinas ay nagluksa sa pagpanaw ng superstar at national artist na si Nora Aunor noong Abril sa edad 71. April 17, humarap sa media ang magkakapatid na Ian, Lotlot, Matet at Kenneth De Leon para magbigay ng pahayag hinggil sa pamamaalam ng kanilang ina. May ulat ding nagkaroon ng Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD, si Ate Guy, na siya ring naging sakit noon ng namayapang King of Comedy na si Dolphy. Pero hindi totoong namatay si Ate Guy habang inooperahan sa ospital. She did not. She was being operated on. And after that, she had a hard time breathing. And eventually all things went downhill from there. And that's why they had to do another procedure after that. Paglilinaw ni Ian. Marami siyang natulungan. Marami siyang minahal. Maraming humanga sa kanya dahil sa kakaiba niyang talento. Marami siyang nabago ang buhay dahil sa kanyang kabaitan at pagiging totoo. Walang kaplastikan. Walang kahit anong negative na ipinakita. Basta nagmahal siya ng totoo, at ayun ang malakas makahawa, kaya marami ring nagmamahal sa kanya. Hindi po natin maiiwasan ang mga pangyayari sa buhay. May mga plano ang Diyos, may magaganda pa siyang plano na kailangan nating maniwala at manampalataya sa Kanya. Hindi po natin maiiwasan ang mga pangyayari sa buhay. May mga plano ang Diyos, may magaganda pa siyang plano na kailangan nating maniwala at manampalataya sa Kanya. Yung mga naiwan niya sa aming alaala, aral ay hindi mamamatay iyon. Habang buhay naming dadalhin iyon. Yung mga aral na ibinigay niya sa amin ay makakarating sa mga anak namin, mga apo namin. Marami kaming pinagdaanan ngunit naging matatag kami dahil nakita naming naging matatag siya hindi lang sa sarili niya, kundi para sa amin. Kaya naman sa mga nagmamahal at sumusuporta sa kanya, nagmamalasakit at nakakaintindi sa amin. Maraming salamat po mula sa puso ko at sa mga kapatid ko. Eman Atienza, I've gotten death threats from DDS. Naging national issue ang biglaang pagkamatay ng bunsong anak ni Kim Atienza na si Eman Atienza sa edad 19 na may kaugnayan sa mental health issues. Maraming nagulat dahil hindi nila akalaing ang isang social media personality na aktibo sa paggawa ng fun, inspiring and exciting content ay bigla na lang mamamatay. Narito ang huling post ni Eman bago siya pumanaw. Along the way, many of you found me. It's been a great journey. Not only have I become infinitely more confident, secure, and authentic,
I've also met so many amazing people along the way. I gained traction pretty quickly and had almost 1 million followers too, which is very cool. I'm so grateful. That being said, it's becoming increasingly hard to be authentic and proud over the past few months. Don't get me wrong, I can handle hate. I've gotten death threats from DDS every day, misogynists in my comments telling me I'm stupid, burner accounts of high school bullies trying to egg me on. None of that has really fazed me that much. But I feel like the hate has piled up in my head subconsciously. Every time I post, I feel excited but also anxious and dreadful, knowing there's going to be some hate I'll have to force myself to ignore. I catch myself checking my notifications every few minutes, hyper-aware of every little thing about me. Bahagi ng mensahe ni Eman. I've never really did social media for money. I did it for fun, self-expression, and community. Maybe I'd put up with the hate knowing I'd be receiving a paycheck at the end of every month. But my main compensation was always the joy and passion I felt when posting, which has been fading. For the past month or two, I've been debating a break. I remembered why I started TikTok, to be authentic and proud. I find myself becoming less proud, more anxious. So today I finally decided to deactivate my account. I'm not sure when I'll come back. Maybe in a few days, maybe a few months, reset my values, and clear my head of the dread. Just need to breathe a bit and take a break. Thank you guys for following me. It really means a lot. Vice ganda pinagmumura mga korap, patayin mga magnanakaw, ibalik death penalty. Naging boses ng entertainment industry ang phenomenal box office star na si Vice ganda sa naganap na malawakang kilos protesta noong September 21 kontra corruption sa gobyerno. Nakiisa rin sa rally ang iba pang celebrities na sina Ann Curtis, Iza Calzado, Donnie Pangilinan, Jasmine Curtis Smith, Catriona Gray, Gabby Garcia, Khalil Ramos, Elijah Canlas, Darren Espanto, Ayon Perez, at Jackie Gonzaga. Dapat patayin ang mga korap na magnanakaw. Ibalik ang death penalty para sa mga korap. Para patayin ang mga magnanakaw. Ikulong pati pamilya nila. Tapos na ang panahon ng mga mababait at ng mga resilient. Ang mga mababait ginagago. Ang mga resilient tinarantado. Hindi pwede ang mabait ka lang at mabuting asal ka. Hindi uubra sa kanila ang mabuting asal at mabait lang kasi nga mga demonyo sila. Litanya ni Vice ganda. Patuloy pa niya. Kaya tama yan. Sumigaw lahat ng galit. Lahat ng galit na galit. Ang hindi matatapos ang galit bukas. At ipaparinig ang galit hanggang hindi makulong ang mga patang inang magnanakaw. Pero hanggang ngayon ay wala pa ring nakukulong. Kaloka. Jinggoy Estrada, Bong Revilla damay na naman sa korupsyon, lalaban sa korte. Esa hindi inaasahang plot twist sa maanomalyang flood control projects ng Department of Public Works and Highways, DPWH. Muling nadamay ang mga actor-politician na sina Jinggoy Estrada at Bong Revilla. Inakusahan ni dating DPWH engineer na si Bryce Hernandez na tumanggap umano ng hanggang 30% na komisyon mula sa mga DPWH projects sa Bulacan. Idiniin din siya ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo na humingi umano si Estrada ng mga proyekto na may commitment o kickback. Bukod dito, inakusahan din ni Bernardo si dating Senator Bong Revilla na tumanggap umano ng 25% na komisyon na nagkakahalaga ng humigit kumulang 125 million. Parehong itinanggi ni na Estrada at Revilla ang mga alegasyon at nanindigang walang batayan o hearsay lang ang mga ito at nangakong lalaban sa korte at patutunayang wala silang kasalanan. Kamakailan ay naghain ng counter-affidavit si Revilla sa Department of Justice, DOJ, bilang tugon sa mga kasong graft na isinampa laban sa kanya. Naghain naman si Estrada ng kasong perjury laban kay Hernandez dahil sa mga maling akusasyon umano nito. Inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure, ICI, sa Ombudsman na sampahan ng kasong plunder, bribery, at corruption ang mga opisyal, kabilang sina Estrada at Revilla. Inaasahan na maglalabas ng warrant of arrest ang Ombudsman bago matapos ang 2025 para sa ilang sangkot sa korupsyon, kabilang na ang 2 senador. Derek Ramsey, nag-cheat daw kay Ellen Adarna dahil sa kulam. Hindi na na-shock ang madlang people sa breakup ni na Ellen Adarna at Derek Ramsey. Simula pa lang daw noong aminin nila ang kanilang relasyon, ay na-feel na nilang hindi magtatagal ang kanilang pagsasama
Inexpect na rin daw nila na si Derek ang magiging dahilan ng paghihiwalay nila ni Ellen dahil sa third party na nagkatotoo nga base sa mga revelasyon ng dating sexy star. Kung sino-sino raw ang itinuro nitong dahilan kung bakit niya nagawang mag-cheat sa relasyon nila. Kabilang na ang ex-girlfriend daw nito na nagpakulam daw sa aktor. He blames everything, everyone, but himself. He was able to convince his friends and people that it's my postpartum. He's convinced that an ex-girlfriend made him cool him. All of a sudden, there was this bowl of salt with garlic in it. Annie Ellen. Me and my friends and helpers before were like, oh, like ano to? Bakit ganyan? Bakit may salt? Bakit may bowl of salt with garlic? And then sinabi nung isang katulong, ay pinalagay dyan, kasi baka may nangkulam. So parang pang-anti-kulam. Blame it on the kulam, ang natatawang say ni Ellen sa video. Hanggang ngayon naman ay wala pa ring inilalabas na official statement si Derek about the breakup. Pero nang makaalis na si Ellen sa bahay niya, ay pinuno niya ng halaman ang ilang bahagi nito. New plants, fresh start, ang caption ng aktor sa kanyang Instagram post. Jillian Ward, iyak ng iyak sa issue kay Chavit. Nakakabastos. Bumaha ng luha ng sagutin ni Jillian Ward, ang malilisyos pang chika tungkol sa kanila ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson na matagal nang usap-usapan sa mundo ng showbiz. Lumantad si Jillian para sagutin ang walang kamatayang chismis na matagal nang may namamagitan sa kanila ni Manong Chavit. At that time, ayaw ko pong magsalita. Kasi laging sinasabi sa akin, if it's not real, hindi mo kailangang magsalita. Tapos every year, nagre-resurface po siya. Then nung nagbasa na po ako ng mga comments, sobrang na-hurt na po talaga ako. Ang pahayag ni Jillian sa Fast Talk with Boy Abunda. Nung nagbasa po ako ng comments, sobrang na-hurt na po talaga ako. Kasi sobra po yung pangbabastos ng mga tao because of fake news. So, it took me 4 years to speak up about it. Yung pinaka-turning point din po sa akin is yung family ko. Binabastos na rin po, especially my mom. So, sabi ko enough na po, Annie Jillian. Na-hurt din siya sa alegasyon ng mga netizen na galing daw kay Chavit ang luxury car at iba pang mamahaling gamit na pag-aari niya. Alam nyo naman, alam ng GMA, alam po nyo personally na I can afford it with my own money. Never pa raw niyang nakita sa personal si Chavit. So hindi ko po talaga alam paano nila nagawa-gawa lahat ng to kasi never ko po talaga siyang na-meet. Never ko po siyang nakausap. Yung inagtanggol din niya ang kanyang ina sa mga nagsasabing ibinubugaw daw siya nito sa mayayapang personalidad. Dininay din ni Manong Chavit na may relasyon sila ni Jillian, puro marites lang yon. At yan ang recap sa malalaking ganap sa showbiz ngayong 2025. Stay tuned lang sa Milyonaryo Channel para sa iba pang chika. Thank you for watching.